calling out this walang kwentang tatay. Pinakawalang kwenta, pinakamasamang tatay na nakilala ko na naging tatay ko pa. Telling us that there is still a heartbeat of your dad. Yung tatay mo is still alive. Wala kang dalang gamit niya. Wala po. I'm picture po meron ako pero Dito, hindi ko naman hahanapin yung tatay niya kung magkasama sila. aayain mo kung pamuntin sa bahay mo matapos ng mga nalaman kong bago na naman. Buhay ng ibang inaatupag mong pagkikwento. Gagawin mong topic. Alam mo ba, pinapunta doon maraming lalaki sa kwarto ko, binabo yung nalaman ko lang. Bati yung sarili mo, hindi mo itapik. Hello guys, welcome back to my channel. Ito na naman po si Master Gala. Medyo sensitive o medyo personal talaga na i-call out ko ang aking tatay na itinago ni Kabit. Unang-una binabati ko po kayo ng magandang araw, magandang gabi. At kung nasan man kayo nandun sa panig ng mundo, ay welcome ka dito sa ating channel. Panoorin mo yung buong video dahil ito na yung last din na hindi na kasi hindi na pwedeng itago pa. Nalaman din niya na nawala na yung aking nanay. Kumbaga alam na ng karamihan din ng mga kakilala niya na itong tatay ko na ito ay hindi naman talagang masasabi mong tatay. Wala na rin naman akong galit sa kanya, pinatawad ko na rin siya sa sarili ko. Gusto ko lang ibahagi sa inyo dahil kayo yung mga subscriber ko na pinagkakatiwala ko tong story na ito. Hindi lang masyadong personal pero nakita nyo naman yung mga past months ko na hindi ako nakapag-upload ng mga video ng maayos. Nito lang bumalik. December nga, iniwan na kami ng nanay ko. Pinipilit ko mang pasahin sarili ko sa pagkakataong to. Iniisip ko ng positive pero ngayon pa lang nakikita nyo medyo naluluhan na ako ng bahagya. Ito yung story about myself, my family. About sa tatay ko na dati kong tatay. Nung mga nakaraan na i-mention ko na siya, nakita nyo na in the past months bago mawala ang nanay ko. Na kulang na lang halos ipanawagan ko siya. Dahil all of a sudden, nung nagkasakit na yung nanay ko, na ospital na siya, ng June, mga July yata, nag-PM sa akin yung Kabit na may anak na sila. Shortcut ko na lang guys sa mga hindi nakapanood ng lalagay ko na lang dyan sa screen. Umabot sa pagkakataon na sa loob ng 23 years, hindi namin alam kung nasan siya. And all of a sudden, nalaman ng Kabit na vlogger yung anak ng kinabit niya. Eto, na may anak na pala yung tatay ko. Isa daw. Ito yung 21 years old. Yan yung nandiyan sa screen. At ayan din yung tatay ko. So, binlurred ko na lang din para naman din magbigay respeto na lang din. Pamilya ng tatay ko na kinasama niya, hindi po kayo talaga ang unang pamilya niyan. Kundi kami ang original. Ang tunay na pangalan niyan hindi naman po Christopher Puentes. Francisco Joaquin Jr. Napag-usapan namin yung ng mga kapatid ko na parang gusto ko siyang hanapin, gusto ko siyang makita. Pero kung napag-isip-isip ko din naman na bakit mo naman hahanapin yung taong nagtatago na nagpakasal pa sa ibang babae, kailan lang nalaman nung napanood nila kay Miss J. Costura yung hula sa akin. That there is still a heartbeat of your dad. Ang tatay mo is still alive. Kung nakikita mo, Tatayo yung balahibo ko. Nakit. Ano po kasi, yun po talaga yung punto ko dito, tatay ko, pero nagbago po isip ko eh. Pero tinanong nyo na po, sasagutin ko na din po. 20 years na po siyang nawawala. Hindi ka. Tingnan mo hindi ka kakilala. Kasi dito wala kang dalang gamit niya. Wala. Kasi dito sa cards ni Kuya, again, hindi kami nagkausap. And then, dito, hindi ko naman hahanapin yung tatay niya kung magkasama sila. Pinatingin ko doon, nakita doon, nagtugma na buhay pa pala ang tatay ko. I'm calling out this walang kwentang tatay. Pinakawalang kwenta, pinakamasamang tatay na nakilala ko na naging tatay ko pa. Sorry to say mga master, nakilala niyo naman si Master Gala bilang prangka, bilang diretsong magsalita. Ngayon kasi napag-isip-isip ko na December na wala ang nanay ko. Imposible namang hindi niya nalaman din na alam na namin kung nasan siya. Malapit daw sa bicycle driver somewhere sa isang malaking mall dyan sa Paranaque. Ang sabi, nag-a-addict. Gaano mo naiisip matulog bukod pa dun sa 23 years na inabandona mo kami? Para mailabas ko din, kailangan ko ding i-share sa inyo to dahil ito na yung kahuli-hulihang pagkakataon. Kasi baka nag-expect niya na alam na ng mga anak ko kung nasaan ako. Although hindi naman namin alam yung exact place pero sinabi ng Kabit na malapit sa SM Paranaque
Sino man ang nakakakilala dyan sa screen, kino-call out ko yung tao na yan na napaka-irresponsable, pinakamasamang tatay na nakilala ko. Na naging tatay ko pa nga. Kakalungkot isipin, no, na meron palang ganyang kasama na may magsasabing iba dyan na, Pastor Gala, kahit anong gawin mo, tatay mo pa yan. Oo, hindi naman talaga mababago yun eh. Tatay ko pa rin siya sa laman. Biological father. Naging kasangkapan para maisilang o mabuo ako dito sa mundo. Hindi naman namin yung tinatanggi at dinideny. So, kawawa naman yung mga anak kong 4. Hindi niya naisip. Galit, guys. At mula nang nawala ng nanay ko, wala na akong pakialam sa mga gusto kong sabihin. Lalong-lalo na sa taong yan. Na isa sa dahilan kung bakit nawala ang nanay ko. Sorry. Kailangan ko lang pigilan yung sarili kong maging emotional. Pero, totoo naman kasi sinasabi ko na napakawalang kwenta niyang tatay. Pastor Gala, pinatawad mo na. Akala ba pinatawad mo na? Hindi. I'm just realizing lang naman na kung sa inyo man mangyari, maiisip po ba na meron palang ganun taong kasama, no? Na matapos magkaroon ng anak na 4, 23 years iniwan, at namatay na yung asawa niya, una niyang asawa, nanloko pa ng ibang babae. Anyway guys, bakit ko ba ginagawa tong video na to? Para ma-call out na. Oo. Yung pinakamakapalang mukha na yan, na Francisco Joaquin Jr. Baka sakali kasing magamit ko tong platform ko na makita nyo yan, makilala nyo yung tao na yan. Ano pong purpose niyan? Mahihiya pala nung magpakita yan. Harapin niya yung kahihiyan niya. 'Di ba? Ginawa niya. Ngayon ko lang nare-realize na ganun pala ka tindi yung ginawa niya. Ganun siya kasamang tao na dapat hindi kinakaibigan yan. Dapat sa taong yan, hindi pinagkakatiwalaan. Hindi lang 4, 5, 6 kaming niloko. Kasama na yung naging anak niyan. Hindi ko ginagawa itong video to para sirain dahil pinapakita ko naman talaga. Dahil kami yung saksi dyan. Bakit ko naman sisirain yung sarili kong tatay? Di ba? Master Gala, magpatawad ka. Iba kasi nagpapatawad ka sa sarili mo. At sa mga tao. Para ma-let go mo yung mga ganyang kasalanan sa'yo. Sa inyo, mga content ko naman, napapanood nyo naman. Si Master Gala pumupunta mag-isa sa mga abandoned place, sementeryo. Saan siya kaya humuhugot? Siyempre yung lakas ko, hugot ko ng lakas, hindi naman po sa akin lang. Hugot ko yun sa pangarap ko sa buhay. Hugot ko yun sa... Siyempre, wala naman talagang hugot eh. Narealize ko lang din na sana makaangat kami, mabigyan ko ng konting ginhawa yung pamilya ko, makatulong pa ako. And somehow, pinagpapasalamat ko sa Diyos yung ako yung naging panganay na anak ng magaling na taong yan. Kasi may purpose ang lahat. Ganun kahalaga kasi sa akin yung pagiging panganay ko. Hindi to basta-basta pwedeng alisin ng kung sino man. Alisin ng mga tao na baliwalain dahil ganun ko pinapahalagahan. Ang point ko dito sa sinasabi kong to is kaya siguro ako nalagay sa pwestong ganito. Dahil baka maintindihan ko at maipahatid ko sa mga kapatid ko na magpatawad din sila, which is pag-usapan nga namin. Papatawad naman daw sila. Paano naman daw papatawarin ng taong hindi humihingi ng tawad? Ito ka, kino-call out ko na nga eh. Ano na mangyayari next nitong video? Mag-viral man to. Mga master, wala na rin kasi kami talagang pakialam dyan sa taong yan. Nare-realize ko lang din kasi ngayon eh, na ito, hindi pa kami nakaka-move on dahil ilang buwan pa lang eh. Halos maglilimang buwan pa lang nawala si nanay. At habang nare-realize din namin, lalo ako ngayon, dahil nga inabandon na kami ng 23 years. Para lang din meron kayong idea, ang daming mga tatay na nagmamahal sa kanilang mga anak kahit hiniwalayan na nila yung original na asawa nila. Nakuha pa rin nilang suportahan. Although may mga ganong senaryo. Ito hindi eh. Wala na nga suporta, nagtago, nagpakilalang binata.
sa kanyang inasawa at nalaman din naman agad yun ng babae sa tingin ko. Yung hatol naman dyan, pinapagpasa Diyos natin kung anong mangyayari sa kanya. Pero para sa akin, dito sa lupa, wala naman akong karapatang humatol dahil ako'y tao din lamang, pero dapat nilalayuan na yung mga ganyang klaseng tao. Hindi na nga din dapat yung pinapatuloy sa mga bahay ninyo. Ayon doon sa kabit, sabi sa akin, nag-a-addict na daw. Ang mga addict kasi, pagka ganyan, nawawalan daw ng konsensya. Pero sa tingin ko, hindi pa naman siya nag-a-addict, wala na talaga yun Nawawala na rin yun kasi nga, pinabayaan niya. So, ito mga master, makikita ng mga tao na ganyang klaseng tao yan. Hindi naman Christopher Fuentes, kundi Francisco Joaquin Jr. Ang apelido niya ni Joaquin, taga Bulacan talaga yan. Namatay ang nanay niyan, na lola ko, hindi pumunta yan. Ganyang katindi, ang mga kapatid naghihintay. Lalo ngayon yung kapatid na babae ng tita ko, kinukumbinsi niya ako na wag ko nang wag na akong Hindi kasi pwede yung tita na panghabang buhay kami manahimik. Kaya nga ito, huling topic ko na to, kung lalabas man siya o hindi, kung lalabas siya, pumunta na lang siya sa kapatid niya, sa tita ko, sa Bicol. Alalahanin niya may kapatid pa siya, kahit hindi na kami. Yun lang naman kaya gusto ko lang ma-call out yung tao na yan, despicable. Masasabi kong walang konsensya, walang kasi biruin mo ito iisipin ko nga Sir, nakakahiya. Pinahihiya ko yung taong yan na naging tatay ko yan. Kaya ako tinuturing ko pag may mga tao ko nakikilala, parang tatay na rin sa akin. Proud ako dun kasi kahit hindi ko sila kadugo, tinuturing ko silang tatay. Tinuturing ko silang mga kaibigan. Isa pa yan, i-call out ko na yung mga yan. Pasensyahan ha. Para lang din gamitin ko tong platform ko na YouTube channel ko. Kapit tayo guys. Sa pagsisiwalat. Problema pa natin dyan, ginamit niya Christopher Fuentes na third cousin niya. Actually, sila na pala may problema nun. Kinasal yun. So, yun yung kinasal. Yung ginamit niyang pangalan. Huling message ko sa'yo, Francisco. Huwag ka mag-alala, ako pinatawad na kita. Ilagpas sa Diyos na kita. Mga kapatid ko, hindi ko hawak ang puso't isip nila. Sila na ang bahala kung magpapatawad sila o hindi. Pero sinasuggest ko na, patawarin lang nila. Patawarin lang nila. Hindi naman po kasi porket pinapatawad kasing isang tao guys is makikisama ka na uli, magiging close kayo uli. Hindi ganun Maraming meaning ang pagpapatawad. Malalim yung salitang pagpapatawad. Pero inuukol yan, ibinibigay yan sa mga tao na sa tingin natin may bunga, may pagbabago. Guys, maidagdag ko na lang din yung isa sa dati kong naging kaibigan dito sa Davao City na hanggang ngayon nalaman ko kasi 2 months ago, kinausap ko siya na regarding naman doon sa friendship namin, our friendship is over, nagpatawad na rin ako kasi may kinalaman din naman to sa pagpapatawad So nalaman ko guys na pumupunta siya doon sa mga dating kaibigan niya na sinisiraan niya, na kinikwento niya sa akin. At doon siya nagkikwento ng about naman sa mga hindi niya gustong ginawa ko. I mean, na hindi niya kayang iprangka kasi nga plastic na tao yan. Huwag po kayong maniniwala sa mga kwento na mga kasinungalingan ng tao na yan. Dahil yung tao na yan, kung hindi niya babaguhin yung style ng kanyang buhay, yung style ng kanyang pagiging chismosa, paninira, na wala nang sinabing maganda sa'yo, puro pangit na, hanggang dyan na lang yan pagka hindi nagbago. Inuring ko siyang best friend for 6 years, 9 months kami hindi nag-usap. Dahil nga nalaman ko na booking ko siya sa mga pinagsasasabi niya sa akin. Pinampanlilibak niya sa akin ng talikuran. Dala-dala sa katawan niya yung inggit kasi. Kasi kung hindi yan inggit, hindi magkakaganyan yan. Ako, sinasabi ko nga sa kanya na, bakla, mag-vlog ka naman, mag-vlog ka din, ganyan-ganyan. Hindi ko na pa-swipe ng iPhone. Ini-explain niya sa akin, nakita kami. Kaya, makabili naman din naman ako ng iPhone, ganyan-ganyan. Punta ka sa bahay, may rep na ako, punta ka sa bahay, ganyan-ganyan, may aircon na yung bahay ko. Ulol, gago. Ang ina mo. Aayain mo kung papuntahin sa bahay mo? Matapos na mga nalaman kong bago na naman? Yawa? Peste ka? Isa ka pa kahit magsama-sama na kayong mawala sa buhay ko, yung mga taong ganyan kina-cut off na yan. Kagaya ng ginagawa ko ngayon sa tatay ko. Actually, kahit naman i-cut off yung hayop na yun Sorry ha. Pare-parehas ng mga diway mga yan. Mga masasamang tao.
Hindi naman ako masamang tao. Ano ginagawa mo? Napatuloy kang paninira. Na kahit hindi ako kilala ng mga tao, bakla, meron akong sariling meron akong sariling identity. Kilala mong ugali ko from the start. Nakuha mo, ginawang kita ng mga kabutihan, pero ibinato mo sa akin, panlilibak, paninira, kung kani-kanino, sa mga tao, lalo na sa mga tao hindi ako kilala. Hindi ka naman kilala niya, Master Gala, okay lang. Hindi ganun. Meron akong credibility sa sarili ko na iniingatan ko. Ang nakakaalam lang, dapat, yung mga personal na kaibigan ko, hindi kung kani-kanino, dahil iba naman guys yung nakikita nyo lang ako sa vlog kaysa sa kilala nyo talaga ako, di ba? Pero well, kaya nga pinapakilala ko yung sarili ko sa inyo. Number 1, ayoko ng balimbing at plastic na tao. Hindi ako nakikipagkaibigan sa mga ganyan. Aminin ko, nagpakatanga ako sa kanya sa loob ng 6 years, away bati kami. Inaamin niya naman kasi guys eh. Una sabi ko naman to BFF kasi ganyan-ganyan. Nasabi ko lang to, ano yung nalalaman ko na naman na bago na naman. Kala ko okay na tayo, pinatawad na kita, di ba? Sabi ko, itong 2 months ago kasi guys, 9 months kaming straight hindi nag-usap niyan. So, plus 2 months ago, hindi na kami nagkita. Pero, planado ko na yon na ay patatawarin ko siya sa mga na-discover ko. Na ako, pinagkakalat niya maarte raw sa lahat ng bagay. Ako, lagi raw akong galit na ganyan, pinapagalitan ko daw siya. Napakababaw naman ang pag-iisip mo kung ganyan lang ang tingin mo sa akin. Wala kang respeto. Hindi ka dapat nakikipagkaibigan, hindi ka dapat nakikipag-best friend at nagiging best friend. Hindi ako guys magiging affected na isasama ko pa to sa vlog yung taong best friend ko na yan. Kung hindi ako naging totoo sa kanya. Walat sa pool, sayang lahat eh. Yung panahon ko dyan sa taong yan. Yung effort ko, yung pagmamahal ko bilang kaibigan, sinayang. Ganun kataas kasi expectation niya eh. Kaya nung nagkita kami, sabi ko, iba-iba kasi tayo ng landas sa buhay. Hindi pwedeng yung naging landas mo, maging landas ko rin, naging landas ko, maging landas mo rin. Kasi tayo naman, di ba guys, ang gumagawa ng landas. Dito sa mundong puro peke eh, kung paano ka magpapakatotoo, dun yung magiging landas mo eh, para sa akin ha. Show yourself kung ano yung magiging ikaw. Bukod sa plastic at balimbing, ano pa yung pinakaayoko na kinikwento ko lang binabahagi ko sa inyo? Yung mga underestimate na mga tao na mahilig mag-underestimate. Kasi yan yung mga mai-imagine ko in the future na never ko nang pwedeng maging makasama. Okay lang yung makita ko sila. Okay lang yung makasalubong ko sila. Pero yung makikisama ko sa kanila habang buhay, hindi ko sasayangin yung sarili ko sa mga taong hindi deserve para sa akin. Kasi ako kung ano yung pinakita mong kabutihan hanggat maaari, ibibigay ko rin sa'yo yung kabutihan o yung pakikisamang gusto mo. Nun yun eh. Pero tayo, kailangan makisama tayo sa mga tao, makisama tayo sa lahat ng mga tao. Pero iiwas na tayo pag alam mo namang red flag. Alam mo kung bakit ganyan yung leche na bayuta na yan? Bakit nagkakaganyan sa akin yan? Alam niya kasi na hindi niya kayang i-manipulate. Ganun yun guys. Pag ang isang tao hindi ka kayang i-manipulate, kahit walang dahilan, magagalit na yan. Kahit walang dahilan, sisiraan ka. Ang kinuwento ba naman sabi, ako daw, nung nagmukbang pa kami, 1 year ago pa, yung marami nakapansin sa kanya na napakatakaw niyang kumain, na nagkakalat-kalat ang mumu sa tiyan niyang, napakalaking tiyan niyan. Ang alam mo ba na sabi nabasa ko sa mga comment, laging puro negative ang comment sa kanya na, sabi niya, bakit mukbang naman yun, talaga naman dapat kumain. Kaya nga mukbang dapat ganadong kumain. May point ka dyan, pero hindi yun ang ibig sabihin ng mukbang. At hindi din totoo na sinabi ko kay Yol, sama naming isa dyan, nakikita nyo sa screen. Hindi totoo na sinabi ko na inubos ni Yol yung yempo. Ikaw itong bumubulong sa akin, gaga ka eh. Di ba binubulong mo ko na, BFF, si Yol naman talaga nakaubos yung yempo. Trantado ka, sa akin mo pa ibabato yung mga ginagawa mo. Adik ka ba? Adik ka siguro. Kaya ganyan ang ugali mo, di mo maintindihan. Tamang hinala ka. Kasi guys, ganyan yung mga taong adik eh. Nagjo-duty ng 3 araw, walang tulog. Parang nagtatanong lang, hindi nagbibintang. Parang adik eh. Gago. Huwag mo akong gaguhin dahil matagal na akong gago. Sasabihin ko sa'yo ayokong may malalaman na naman sa kahit sinong tao na kahit kaibigan ko man yan o hindi,
na binabanggit mo yung pangalan ko o isinasama mo sa mga kwento. Putang ina mo. Tandaan mo yan, ha? Malaman-laman ko, magkita tayo sa korteng, puta ka. Tang ina ka? Nagpatawad-tawad pa ako, pinapapunta mo ako sa bahay mo? Tapos, ganyan, bababuyin mo yun ng pagkatao ko, bababuyin mo yung sarili ko sa ibang tao, ginagawa mong diary yung buhay ko sa iba? Wala kang karapatang magkwento, hang puta ka. Tarantado ka. Sorry guys, pero kailangan kasi yung mga salitang ganyan para mabuhay ang utak ng mga ng mga tulog eh. Ikaw kung hindi ka magsisikap, wala kang mararating, puro ka kachismisan. Ganun yun. Buhay ng ibang inaatupag mong pagkikwento, gagawin mong topic. Bati yung sarili mo, hindi mo itapik. Nagkita-kita pa tayo, ang strong-strong mo talaga, BFF, bilib ako sa'yo, tang ina, yawa, gago, napaka-plastic mong puta ka. Yawa ka. Gagaguhin mo ko, harap-harapan, nag-okay na tayo, nag-ayos na tayo. Tinatanong lang sa'yo ni Yol kung kamusta kayo ni RJ, sasabi mo hindi mo alam, gago ka, hindi mo sinabi na nag-okay, nag-away tayo, tas naging okay na tayo ng 2 months ago. Sinusubukan ko pa eh. Alam mo yun guys, na baka maisalba pa yung friendship namin, hinihintay ko na naghihintay ako, kasi binla ko na nga talaga yun sa Facebook, kasi parang ayoko na kasi talaga siyang, actually hindi naman parang ayoko na talaga, na makipagkaibigan sa ganyang tao, lalo na't nalaman ko na ako sinisiraan na naman, ako yung inaano na naman, kinikwento ng kung ano-ano na naman. At ito pa, pati yung pagpunta namin ng Marawi, na nag-vlog kami, nung dati, 1 year ago na rin yata yun, hindi ka pa makamove on. Kung ano yung kinuwento mo dyan kay Laraya, ganun na ganun din ang mga pinagkikwento ng hindi magkakilala. Si Raya, imagine mo guys, yung kaibigan kong babae, marami din siyang pinagkikwento doon. Ito pa guys kailan ko lang nalaman ko lang din kay Raya. Ang utos ko lang sa kanya, actually, nung time kasi guys, nauwi ako ng Bulacan, minsan, abutin ako ng 1 linggo, 2 linggo. So, umabot ako ng 1 week mahigit. And siya naman nag-offer na, titignan-tignan ko, tapos bubuksan-buksan yung motor para hindi masira nga naman. Titignan-tignan ko BFF yung kwarto, yung bahay mo doon, iniwan ko sa kanya susi. Alam mo ba, pinapunta doon maraming lalaki sa kwarto ko, binabo yung ko, nalaman ko lang. Gago. Kaya pala ang mga chismosa doon, sabi ako daw nagpapapunta doon ng mga lalaki sa bahay, doon sa boarding house na 'yon. Kaya pala ganun ang tingin sa akin ng mga tao doon, at ang dami mo din mga pagchichismis sa akin doon eh. Sa totoo lang, yung yung katabi mong boarding house doon, ang sabi sa akin, RJ, Master Gala, hindi niya alam na iisa lang din. Ngayon parang nagagalit ka daw, tas nung one time na in-invite ko siya dito dahil nag-drive yun sa akin sa vlog, kasama yung 2 kaibigan niya, kasama niya sa trabaho, nung lalaki na yun. Alam mo ba na, pagdating daw dun sa kanila sa boarding house, anong ginawa sa inyo? Tarantado ka. Wag mo ko itulad sa'yo. Hindi ako malinis, oo. Pero wag mo akong babuyin. Wag mo akong anuhin, dahil magbababuyan tayo, alam kong baboy ka. Isti ka? Anong klaseng ganyan mga tanong mo? Anong ginawa sa inyo? Gago ka ba? Alam mong pumunta doon. Alam mong may vlog, alam mong may gagawin. Tapos kung ano-ano mga sasabihin mong ganun. Tapos ang tingin daw nila sa akin, nung una, mayabang daw ako dahil magagalit daw ako, ganyan-ganyan. Huwag mo kong pinapangunahan sa sa ibang taong kung ano ako, kung hayaan mong makilala nila akong yawa ka. Leche ka. Ang inang to. Hayaan mong makilala ako ng mga tao, hindi ikaw yung mag-aano sa akin na maninira ka. Buti kung totoo yung mga sinasabi mo, puro kasinungalingan. Pasensya na guys kasi ako, inuring ko kasi itong higit sa kapatid pa nga halos na hindi deserve ituring. Bastos. Napakabastos na taong yan. Walang respeto yung mga taganyan tao. Kasi nga, di ba sabi ko sa inyo guys, after 9 months, nagkita kami niyan. Parang wala lang. BFF. Kasi nga, alam niya, sanay na siya Hawak-hawakan pa ako dito niyan. Hahalik-halikan pa ako. Yung hahalik-halikan niya ako dito sa part na to. Ginanong ko. Pinunasan ko. Sabi ko, kasi nga, alam mo yun, nauumay ako sa pagmumukha niya. Nanggigigil ako. Pero iniisip ko pa rin, RJ, kailangan mo magpatawad, kaya ka nakipagkita. Kasi gusto ko na talagang anuhin Bigwasan ng isa ba? Pagka ganyan lagi mo akong
sinisiraan, kinikwento kung kani-kanino mga kachismisan mong bayot ka, tang-ina ka, magkita tayo sa korte. Oo. Ako, hindi kita sinisira sa videong to. Pinapakilala ko lang, may mga ebidensya rin ako. Abangan nyo guys, ina-upload ko na. Upload ko lahat. Gusto mo ito? Gusto mo to eh. Nananahimik na ako ng 2 buwan. Nagpatawad, nag-usap na tayo ng maayos. Pero anong ginawa mo? 'Di ba? Galing mo din 'di ba mag-share ng video, 'di ba? Yung isang kaibigan natin dati na may naging lalaki, tapos anong ginawa mo? Binidyohan mo, tapos pinakalat mo yung video. Napakagago mo. Ang inang to. Anong klase kang tao? Anong klase kang kaibigan? Gago ka. Sorry guys ha, pero I just want to be honest. Na hindi ako papayag na ang isang tao na gusto akong pabagsakin ay ganun-ganun na lang din. Anong tingin mo dyan sa ginagawa niya? Hindi ba pagpapabagsak yan? Yung paninira? Ito pa, dagdag ko lang. Na ako daw, yung mga vlog ko naman daw is scripted. Ang ina mukbang, bakla, scripted. Ano ba? Alin ba din yung scripted? Sige, give me proof. I-upload natin. Pero pag wala, pasensyahan. Alam mo, yung mga ganyan, pwede kitang kasuhan ng libel sa mga ginagawa mo eh. Mga pamamalita mo, pagkikwento mo sa mga tao. Hindi ka ba nagsasawa? Diba? Kasi wala ka naman sasabihin mabuti. Wala kang sinabing mabuting ginawa ko sa'yo. Diba? Wala. Pero yung taong yan guys, may mga mabuting nagawa din sa akin yan. Hindi ko na may mention kasi baliwala ng lahat. Kumbaga sa ano na cross out na wash out na yun. Paulit-ulit eh. Paulit-ulit yung paninirang ginagawa sa akin. So anyway naman guys, nakabubo na ako. Pag libakero. Pas tayo dyan. Doon lang tayo sa totoo. Yan yung nagpabilib sa mga followers ni Master Gala. So anyway guys, yun. Yung 2 tao na yan, yung mga taong hindi na dapat pagkatiwalaan. Pero isa lang masasabi ko guys. Kung ano man yung mga nasabi kong masama ngayon, hihingi ko ng tawad sa Panginoon to. Diyos na lang din ang bahala sa kanila. Well, kung mako-call out siya, mag-viral to. Puntahan niya na lang yung kapatid niya. Yun na lang yun. Yun yung nag-iisang kapatid na lang niya. Kapatid, kinalimutan lahat. Anyway guys, isa sa pinagpapasalamat lang natin, dapat yung mga ganyan hindi tinutularan. Dapat yung mga ganyan iniiwasan. Anyway, marami pong salamat sa inyo. Sa pakikinig. Marami pong salamat. Yung mga salita na mga narinig nyo sa akin is just the words na bagay lang doon sa mga tao na yun. Na iniukol lang yung salita na yun doon. Hindi ito yung kasi kaya nga may mga masasamang salita eh. Hindi naman bawal gamitin yung mga masasamang salita. Hindi masamang sabihin, hindi masamang gamitin yung masamang salita. Depende sa na ikinauukulan ng salita na tao o kung sino pa man. Yun lang guys, at iwas lang kayo sa mga plastic na kaibigan, mga traidor. O kasi pag suyaon, pag mga inggitero, mga inggitera, ganyan ang nangyayari sa buhay. Hanggang ngayon. Hindi naman, gaganon pa siya noon, nagkita kami. Hindi naman yung sa pag, na hindi ko naman sinasabi nagbago ka. Sabi ko, kung hindi ako nagbago, dahil hanggang ngayon, ganito pa rin yung takbo ng buhay ko. Di ba? Yung ginagawa ko dati. Ginagawa ko pa rin hanggang ngayon. Parang ikaw. Ano ba binago mo sa buhay mo? Yung kakatihan ng dila mong pakikipagchismisan. Paninira sa mga lahat ng kaibigan. Halos lahat ng kaibigan mo, siniraan mong peste ka. Di ba? Hindi dapat kinakaibigan yung tao na yan eh. Mapanirang puri eh. Sorry guys, pero ito na. This is Master Gala. Thank you so much sa mga nakinig, sa mga nanood ng video ito. And hindi ako nandito para ipakita ko mabuting tao ako. Nandito ako, binahagi ko yung story sa inyo para ipaalam, lalong-lalo na sa mga sumuporta po sa akin, na walang masamang magpakatotoo.